Si MNLF Founding Chairman Nur Miswari ang sinisisi ng gobyerno sa pagsiklab ng karahasan sa Zamboanga. Pero kung si Miswari ang tatanungin, walang ibang dapat sisihin kundi ang gobyerno na hindi raw tumupad sa 1996 Peace Agreement sa MNLF. Sa pag-aalboroto ng puwersa ni Miswari, hindi na biro ang pinsala at perwisyong pumilay sa lungsod na minsang tinawag City of Flowers. Kaya ang tanong ngayon, kung si Miswari ang problema, ano ang solusyon? Narito po ang aking report. 118,000 na mga taong napilitang lumikas sa kanilang mga tahanan at ngayon nagsisiksikan at nagtitiis sa mga evacuation center. 117 na ang patay, mga rebelde, sundalo at sibilyan. Sir, privacy! Halos 200 ang sugatan. Ayon sa gobyerno, halos 4 billion pesos ang kakailanganin para makabangon ang Zamboanga. Ang hindi pa naisama sa kwentahan, ang hindi matatawarang paghihirap, takot at pagkabalisa ng mga residente. Mahirap po dito kasi mainit. Gusto namin na po na umuwi. Marami ako po, maraming anak. Yun. Kailangan maghingi kami ng parang supply dito sa amin. Sana matigil na itong kaguluhan. Magkaroon na tayo ng katahimikan. Kasi yung Muslim at saka Christian, magkakapatid naman. Zamboanga Hermosa, beautiful Zamboanga, na minsan ding tinawag na City of Flowers. Hanggang ngayon, paralisado, tensyonado. Ramdam yan kahit sa isang maliit na eskinitang nagsisilbi ngayong pamilihan habang sarado ang malaking palengke. Matindi rin ang naging epekto ng krisis kahit sa supply ng pagkain dito sa Zamboanga. At usually, napakaganda ng seafood dito sa Zamboanga. Napakarami, sari-sari at talagang sariwa. Pero simula nung nagkaroon ng labanan, kakaunti na lang mabibili dito sa palengke. Puro dried fish na at usually ang nahuhuli na lang dahil di na masyadong makapalaot yung mga mangingisda, tamban. Ito yung karaniwang ginagawang sardinas na medyo marami dito. Isda, pinitinda namin, 50 lang mura lang. Sariwa pa ho ba ito? Oo, sariwa yan. Hulbot yan, hulbot. Hulbot yan, sariwa yan Pulbot? Pulbot ang pangalan? hindi, ang isda. Kuhan, sa Ramuliete. Hulbot. Hulbot, Bawal yan. ho yun Alam mo na, wala pagtitinda ng isda, wala. Katulad ng dati, sa malalaking mga usapin sa lipunan, ang malubhang naapektuhan ang mga maliliit na ang sukatan lang ng pang-araw-araw nilang buhay nasa mga bilao o kaing ng kanilang mga paninda. Kahit tayo anong gawin natin, yan ang inabot ng panahon. Ano magawa natin. Kailangan namin, wala nang gulo. Tapusin na lang ito para makahanap na ng hanap buhay yung mga tao. Maskin wala na kaming bahay, makabalik kami sa lugar namin. Siyempre, malakas ang Allah. Lahat ng dinaranas ngayon ng Zamboanga dahil sa mapangahas na pananakop ng tinatayang 200 mga rebelding MNLF sa paksyon ni Chairman Nur Miswari. Hindi raw kasi naipatupad ang 1996 Peace Agreement sa pagitan ng MNLF at ng gobyerno. Bagay na pinapabulaan na naman ng gobyerno. Si Miswari lang daw ang may problema at hindi ang buong MNLF, ayon kay ARMM Governor Mujib Hataman. Hindi ba panahon na to rethink this kind of problem? Because even if Miswari is just one faction at kahit maliit lang sila, they were able to create so much havoc in Zamboanga. Hindi nila inaakala na ganito ang mangyayari. Ang buong akala nila peace parade. Ang buong akala nila sasama sila, hinihingihan sila ng 3,000 pesos. Pagpunta nila ng Zamboanga after the parade, darating ang United Nations, i-declare silang independent at bibigyan sila ng ATM na merong 10,000 pesos na sahod kada buwan. Ang tanong ko ngayon, ang nanloko ba ang gobyerno o si Miswari mismo ang nanloko sa sarili niyang tauhan? Ayon kay Governor Hataman, maliit na paksyon lang naman daw ang hawak ni Miswari at ng commander nitong si Javier Malik na siyang namumuno sa
makikipaglaban sa mga puwersa ng gobyerno. Is it still wise, do you think, to think of the problem as that, na maliit lang naman siya? But then again, kahit maliit nga siya, nakagawa siya ng ganitong problema. Ang point ko, Jessica, ganito. Ako personally, ang realization ko dalawa. Dapat i-intensify yung economic development for these people. Second, dapat yung gobyerno mismo mag-engage sa mga taong ito na hindi totoo. Kasi napabayaan natin, ako inaamin ko on our part, na talagang napabayaan ang mga ito at na-exploit ni Miss Wari yung ignorance. Samantala, habang patuloy ang labanan at walang kasiguruhan kung ito na nga ba ang sukdulan at hindi na muling daranas ng ganito pang bangungot ang Zamboanga. How do you solve a problem like him? Because he is still there. He is still the founding chairman of the MNLF, and he can still manage to persuade a lot of people with arms to hostage virtually an entire city like Zamboanga. Ako ang sinasabi ko ganito, Jessica. Sabi ko nga dapat i-engage natin mismo yung ordinary members ng MNLF, yung mga combatants, yung mga families. Kasi ang problema natin, halimbawa, baka kailangan at panahon na rin ang gobyerno mag-re-evaluate or mag-reassess. In-engage ba natin yung ordinary members ng MNLF? Or yung na-engage lang natin yung mga leaders ng MNLF? Siguradong makakabangon at makakabangon ng Zamboanga katulad ng nagawa nito sa mga nagdaang krisis. Ang tanong ngayon kung kailan ito magsisimula. Ganyang hanggang sa araw na ito, may bakbakan pa rin at hindi pa rin malinaw kung kailan makakauwi ang libo-libong mga nawalan ng bahay.